Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking bahagi ng ating balitaan, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng Department of Public o ng Department of Social Welfare and Development, si Assistant Secretary Irene Dumlao. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide si Bombo Dennis po ito. Together with me, si Bombo Victor. Welcome to the program, Asek. Magandang gabi, Bombo Dennis and Bombo Vic. Magandang gabi din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Kami ho'y makiki-update lamang dahil nga may mga pagbabago dito sa guidelines. Ito naman talaga yung hinahangad ng marami, ano, na matiyak na yung sistema at pagbiberipika doon sa mga karapat-dapat na benepisaryo para dito sa mga programa kagaya ho ng AKAP ay naipapatupad. Kumusta na ho itong mga adjustments sa guidelines at mga paghihigpit, Asik? Opo, Bombo Dennis. Alinsunod nga sa naging veto message ni Pangulong Marcos Jr. sa implementasyon ng ayuda para sa kapos ang veto program, ang DSWD ay nakipagpulong po sa DOLE and NEDA para ma-tighten pa natin lalo yung implementing guidelines for the ayuda para sa kapos ang veto program. Doon nga sa veto message nakalagay na conditional ang implementation nito, kinakailangan na magkaroon ng guidelines na may issue ng tatlong ahensya na ito. So last week nagkaroon tayo ng pagpupulong gaya nga ng nabanggit ko para ma-address natin yung significant strain ng inflation doon sa financial capacity ng mga individual na nag-earn ng less than the minimum wage. So, sa naging pagpupulang na yan, marami tayo actually binalangkas. But doon sa mga napag-usapan, merong mga responsibilities or task ang DSWD, ang DOLE at ang NEDA. Ang NEDA will be in charge of the monitoring and evaluation and will be reviewing also yung intake sheet na gagamitin natin para sa pagdetermina kung sino po ba yung mapapabilang dito sa programa. In addition to that, si PSA ay magpo-provide din ng information kung sino-sino yung mga households na meron pong uh, uh, individuals or members na earning no more than the statutory minimum wage. And gayon din po, si DOLE ay magpo-provide din ng information na makakatulong sa pag-a-assess nga ng mga eligible beneficiaries. So essentially, yun po yung lalamanin ng guidelines na binubuo. And we hope to finalize this one this week nang sa gayon ma-issue na po at makapag-umpisa na nga tayo sa implementasyon ng ayuda para sa kapos ang Kita program. So makikita po natin talagang in-strengthen natin yung implementation. We make sure na mas tight yung magiging mga proseso para maali o ma-address po natin yung mga apprehensions ng ilan na baka nga daw po magamit sa politika ito pong programa. Okay, itong partisipasyon ng mga lokal na pamahalaan ay malaking bagay din ho ito sapagkat sa kanila talaga ini-implement yung pong mga proyekto. Kaya lang, eto nga 'no, dito kasi sa Pilipinas talagang kahit hindi naman talaga sila yung partikular na may papel doon sa mga programa, mga proyekto dahil ito ay sa national government. Pero kanya-kanya ho ng angkin at kumbaga gusto ho nila na pumapel dito sa mga programa. Okay lang naman kung nakakatulong. Kaya lang mahirap ho kung mismo na nakakaapekto na ho ito. Paano ho natin tinitiyak na Ah, hindi ho ito mababahiran o kaya naman talagang mananatili doon sa pinakang objective ng programa, ASEC? Tama ka dyan, Bombo, Dennis. We are deeply committed dito sa DSWD and ensuring na ma-fulfill natin yung objectives of the program. And that is to caution the effect of inflation to the individuals who are earning no more than the minimum wage. Ito ay upang maprotektahan sila from the various risks at hindi po sila mag-slide down nga to poverty. Kung kaya nga po, sabi ko, we have strengthened or tightened the implementation of procedures para po dito.
At karagdagan dyan ay upang ma-insulate nga yung programa from all forms of political interferences. And hindi nga po maiwasan na gamitin itong programa para isulong yung political interest ng iilan. So makakaasa po kayo na titiyakin ng DSWD sa pamamagitan ng mga proseso, mga forms na gagamitin natin na hindi po magagamit yung programa. And dagdag din po natin, Bombo Dennis, na it is the DSWD which is the lead implementing agency nitong programa. Wala pong partisipasyon ang ninuman sa pagtukoy ng mga beneficiaries, lalong-lalo na po sa pagbibigay po ng financial assistance. Asek, magandang gabi po, si Bombo Vic po ito. On my part naman po, marami kasing mga programa din ang Department of Social Welfare Development at ang ilan lamang ho sa ating mga kababayan ang sabihin na natin hindi sila aware na may mga ganito palang programa ang DSWD na pwede nilang ma-avail. Para ho sa kabatiran ng ating mga manonood at mga tagapakinig, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano po ba itong AKAP program na ito ng DSWD at sino-sino po ba itong mga benepisyaryo na pwede makapag-avail nito, Asek? Yes, ang Ayuda para sa Kapos ang Kita program is a social assistance that intends to caution the impact of rising inflation sa mga kababayan po natin who are earning no more than the minimum wage. Ito ay upang matiyak, gaya ng nabanggit ko, na hindi po sila ma-caught sa poverty trap. Kung kaya meron tayong mga ganitong mga programa, social assistance, social safety net, para nga po mabigyan sila ng mga resources para makapag-cope up doon sa mga economic risk na kinakaharap ng ating bansa. Para po maka-avail yung mga individual who are earning no more than the statutory minimum wage, maaari po silang magtungo sa tanggapan ng DSWD at magpresenta ng kanilang Certificate of Employment. Sila po ay i-verify, yung information na iproprovide nila ay i-vet ng DSWD. May gagamitin po tayong intake sheet sa assessment na isasagawa ng social workers at ano pa man ang magkakaroon ng social case study report which will now be the basis also of the provision of aid, Bombo Vic. Asek, dako naman tayo doon sa usapin ng pag-amyenda doon sa magiging guidelines itong AKAP program. Well, ano naman po ang magiging role dito ng DOLE at NEDA? Gaya nga ng nabanggit ko kanina, no, ang NEDA will be in charge of monitoring and evaluation. Titiyakin nila na gayon din titiyakin nila na yung intake sheet o yung assessment form na gagamitin po natin will capture the necessary information that will determine or prove income and expenditure and upang matiyak nga po na talagang affected ng inflation yung pong prospective beneficiary. Gayon din po, yung PSA will also provide information kung ilan po yung mga pamilya na may mga nagtatrabaho na miyembro. And from that number ay aalamin din natin, no, malalaman natin sino po yung mga minimum wage earners. Gayon din po, ang DOLE naman ay magbabahagi ng information doon sa mga potential beneficiaries, including po yung standard wage rate across the country para nga po magkaroon tayo ng mas standardized and seamless sharing of reference data. And sabi nga natin, no, magiging katuwang natin sila dito nga po sa pagpapabuti o pag-enhance ng guidelines for the implementation of AKAP. Okay. With that, maraming salamat po, Asek, sa mga impormasyon na ibinahagi po ninyo sa pagkakataong ito kaugnay po ng mga development na yan. Thank you so much and good evening. Maraming salamat po sa pagkakataon ibinigay ng Bombo Radio Philippines. Magandang gabi po. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development, si Assistant Secretary Irene Dumlao. Kaugnay ho dyan sa mga pagbabago sa kanilang mga guidelines para mas maging mahigpit at matiyak na yung mga tunay na benepisaryo ang siya hong mabibiyayaan itong mga programa ng pamahalaan. Samantala, sa mga dagdag pa nating balita.